Hello, mic test. Magandang araw. Nako, ito ay episode 32 na sa ating regular edition, season 2 ng ating uh, usual vlog. Tingnan natin kasi hindi ako particular sa program natin. Marami kasi itong dito. Tingnan natin yung okay, so this is a political discussion, So tamang-tama kasi ang pag-uusapan natin dito is mga pahayag ni Senator Alan Cayetano and then yung kanya ding parang pagtatanong sa prosecution, So malaki yung bahaging ginagampanan ng isang senator judge at alam natin na si Senator Alan ay isang abogado and we don't know if he will vote for acquittal or he will vote for to convict BP Sara kasi malayo pa siguro yun kasi wala pang marami pang ipipresent ng mga witnesses at saka mga ebidensya. And we do believe that Senator Alan will vote according to his conscience and according to the evidence. No, mga kapolitika, ha? Nainiwala ba kayo na kasi siyempre, baka isipin ng iba na baka ang vote ng ni Senator Alan is baka i-acquit. Baka sabihin ng iba, obvious naman yan. Reaction PH, ang kanyang dyan is baka i-acquit niya yung pero kahit na ganon, kung para sa iba ay obvious, let us give the good Senator Judge a benefit of the doubt. Kasi syempre yung kanyang trabaho bilang isang senator judge ay meron niyang pinanumpaan. So, ang pananagutan naman ay, di ba, if he will act rashly, ay may batas tayo. And of course, as a human being, as a reasonable human being, a human being with conscience, ay isa sa alang-alang din naman siguro niya, So, as much as possible maybe, kapag hindi siya kumbinsido na kailangang i-convict, hindi niya i-convict. Or kung i-acquit, kung hindi siya kumbinsido na i-acquit, nako, mga kapatid, those are the usual and natural expectation na ini-expect natin sa isang senator judge. Pero, syempre, baka humaba, Kasi, syempre, kailangan natin pakinggan muna kung ano yung mga punto na sinasabi dito ni Senator Alan at susubukan natin na magkaroon ng reaksyon sa mga pahayag niya. Tingnan natin. All over the Philippines, all over Metro Manila, baha-baha na. Pero sa atin, awa ng Diyos, maayos. Pero tayo ang iimbestigahan nila. Meron daw Vizcaya projects, meron din po sa Baguio City, meron din sa Pasig, sa buong Metro Manila. Pero bukod tangi, di ba, sino nga ba yung may picture kasama yung mga Vizcaya? Hindi ba si Senator Ping Lacson? Pero, mga kapatid, I don't know kung anong araw ito na kanyang pahayag. Pero siguro yung politika ay ganun talaga, sa mga regular na nakikinig ay kapag kalaban mo sa politika ay may imbestigahan ka. Ang investigasyon naman ay siyempre
kung sa tingin mo ay pinipersonal ka, alam mo na yun ay kalaban mo din, yung nag-iimbestiga, katulad, for example, ng NBI. Kasi nga, there was a commotion in the Senate involving NBI when the good senator is still the Senate President. So, it's very natural lang na may mga ganitong pangyayari. Pero yung pahayag naman ni Senator Alan is part also of his political views. And of course, that is to exercise his power as a politician. He is the so-called political actor na masasabi natin na nandun na sa pinakamataas na katungkulan, no, ng isang pagiging political actor. Yung mga kagaya niya na senador, even the vice president, even the president is considered a political actor because they are using statements to persuade the people, the masses of the people, and not only to persuade, but because it is part of their obligation as you call this lingkod bayan. They are servants of the people as having that elected post. Usually in the bureaucracy of our country, ang mga nanunungkulan na inihalal ng ating mga kababayan na sa matataas na posisyon ay they are very relevant in the future of the lives of the Filipino, since they can if effectively manage all the resources that is available. And of course, these resources are the people's money that came from the taxes of the people. Kaya ganito tayo ka-concern sa mga political views natin. So, sometimes, ang mga politician natin ay pinibigyan natin sila ng mga pagtulig sa because we cannot what is this? Hindi natin maiaalis, no? We cannot take it from them that they are public figures na tinatawag. So, yan nga, yung kadalasan na sinasabi ng iba na bawal silang maging balat sibuyas kung sila ay tinutuligsa kasi nga ay pinangangasiwaan nila yung pondo ng bayan. And it is through these lawmakers and of course the executive and even local chief executive, national chief executive, the president, and even the vice president and others have all of these resources into their hands, and they directly manage some of the resources of the public. So, yan. That's why there is a kind of investigation. Yun na, yung ginagawa nila kay VP Sara. Ang problema lang ay, according to the DDS, hindi according sa akin, ako, ay, bakit daw kay Pangulong Marcos ay hindi nakalusot? Yun nga, yung ano nga dyan, mga kapolitika, ang politika is influence, and we know for a fact that the president is influential. So, anong ibig sabihin mo? Reaction page politika. Gano'n na lamang yun kahit na sa tingin ng marami ay may kasalanan yung presidente. Well, yung ano naman, yung mga kumampi naman sa kanya kasi binoto nyo yan, di ba? Mga constituent niya. So, taon yung nagboto sa mga nandyan sa House of Representative na humarang doon sa reklamo ng impeachment kay
Pangulong Marcos. So, it's a system. So, kung may gusto kayong sisihin, it's the system. And, well, you can, I think, the only thing that you can do is to change the Constitution, make an overhaul or a minor or a major amendment of the Constitution na para maiwasan yung ganon, no? Pero, ako, mahabang ano yun, mahabang, ako, may personal agenda tayo, pero itong gusto natin mapakinggan si Senator Judge Alan Cayetano. Ako imbestigahan, hindi siya. So, just to refresh your memory and to tell everyone na mag-ingat kayo magtanong kasi sa mga panahon ngayon, bawal ata magtanong. No? Kung anong itatanim natin, yan ang ating anihin. Why are we fighting? Why are we struggling? Why are we asking for the truth, katotohanan? Why are we fighting for the Constitution? Bakit natin nilalabanan yung korupsyon? Kasi kung anong tanim natin ngayon, yan ang klaseng Pilipinas 5 years, 10 years, 20 years from now. So, unahin ko yung bawal magtanong. So, a few days ago, ang topic dito sa Senate nung Wednesday sa impeachment court is kung i-grant yung subpoena para sa Anti-Money Laundering, BIR Act, sa mga bangko kahit na 20 years, kahit na nung hindi pa Vice President. So sa vlog ko, gumamit lang ako ng example. Sabi ko, example, si Senator Lacson tumaas ang salin, si Senator Erwin tumaas. So just because tumaas, ibig ba sabihin, pwede mo nang pakuha yung BIR, yung AMLA, at saka yung bank accounts. Diba? I was giving an example. I wasn't saying there is anything wrong. But I was making an example kay Senator Erwin na may broadcast journalist na nagsabing hindi daw ganun kalaki kung sa media lang. So, No. Itong issue sa pag-open ng bank accounts ay masalimuot na bagay ito kasi may mga batas na nakapaloob. Yun nga, kailangan baguhin muna yung batas. Pero siyempre, hindi mo naman pwedeng agad-agad na baguhin, mahabang proseso yung pag-amend ng batas. So, yung yung ginagawa nila dyan sa ating Vice President, ang posibleng maging dahilan nila dyan ay kasi nga siya naman ay may reklamo naman sa kanya. Kaya siya ngayon ang inuusisa, no? Posibleng gano'n. Pero hindi natin sinasabing gano'n, ha? Mga politika, ha? Ang tinutukoy natin dito is yung sinasabi ng iilan, no? Na lalo na yung mga sa kampo ni VP Sara or siguro kahit mga neutral na mga abogado, yung tinatawag na selective justice 10, no? Siguro magkaroon ng challenge. Nako, challenge ha? May challenge ng open mo na lahat. Total, paras naman tayo mga public servants. So para hindi unfair naman sa Vice President, tayong mga senator, judge, mag-open din tayo. Pero walang ganong magpapapilit sa isang senator, judge na mag-open ng kanyang ng kanyang bank accounts. Diba? Yun na nga eh. Sana ang isa din sa requirement ng pagtakbo dyan is dapat transparent yung kayamanan ng isang kandidato pa lamang, hindi pa nananalo. No? Ang tanong, aaprobahan kaya nila kung may ganong uri man na proposal na batas regarding sa requirement ng pagtakbo sa isang government position? Siyempre hindi yan. No? Yung mga ganong bagay, pabor yan sa taong bayan. Kaya lang, ang mga ibinoto ng mga taong bayan ay hindi nagbibigay ng mga konkretong batas na papabor sa kanilang constituency, sa mga tao na pinagkakautangan nila ng kanilang posisyon sa mga taong bumoto sa kanila.
Diba? Kung ginawa sanang batas yan, na bago ka makaupo, bago ka makatakbo sa ano pa lang, sa requirement pa lang sa pagtakbo mo, sa COMELEC pa lang, ay kailangan mag-submit ka, i-open mo yung inyong mga asset, lahat ng bank records mo, bank accounts mo, ilagay mo na dyan kung ilang milyon yung kayamanan mo para protektado rin yung asset mo before. Kasi nga, ang mangyayari kapag hindi yan na-declare habang nakaupo ka sa pwesto, nako mga kapolitika ha, ay pwede kang magpayaman kasi hindi masisilip yung asset mo. Ngayon, sisilipin ngayon si BP Sara, wala namang batas na bubuksan nga lahat. May bank secrecy law nga tinatago nga So, there should be an exception with that bank secrecy. Yung mga nasa pamahalaan sana. Nako. Pero, ang problema kasi, bakit ba yung mga Pilipino bumuboto doon sa kandidato na, 'di ba, ang pangako ay walang malinaw na direksyon. 'Di ba? Ang usual na pangako is kalsada, hindi na yun dapat pinapangako. Trabaho yun 'Di ba? Yung mga batas sana, yung mga plataporma de gobyerno, ang isusulong nating batas ay yung pagbubukas ng kayamanan ng mga tumatakbo, isa sa magiging requirement na ng pagtakbo. Dapat ganoon, ako. Abay, kung ganyan tayo ng ganyan, anong mangyayari sa atin, mga kapolitika? Mukhang mahihirapan tayo kung lagi na lamang tayong naiisahan ng mga ng mga politiko na ibinoto natin. Ako, sa tagal na natin sa pag-exist sa mga Pilipino, sa tagal na natin na bumuboto, halos ay bawat 3 taon ay bumuboto tayo. Hindi pa yan naiisip na kung may ganito na palang issue, di ba, someone should be concerned. Maybe it's the president. Manawagan siguro ang presidente since siya naman yung may pinakamalaking impluensya dito sa Kongreso, both the House of Representatives and Senate. Manawagan siya na magpasa kayo urgent bill na ang requirement na ngayon para ka makatakbo sa isang posisyon sa pamahalaan, yung elected position, kailangan i-open mo muna yung bank accounts. Amyendahan yung mga batas na tungkol sa bank secrecy law, sa mga tax sa BIR na may exemption. The exemption to this law is the people who are working in an elected post in the government. So siguro sila lang. Yung mga hindi naman elected, appointed, pero through political means. For example, cabinet, pwede rin bago sila ma-appoint, i-submit nila yung kanilang mga statement of assets and liabilities, bank records, lahat na. Nakikita na natin yung problema dito So, syempre, gagawin yan na paraan ng depensa sa impeachment na mali yan, no? Unless na talagang walang problema doon. Kasi yun nga yung sinasabi ng prosecution. Yung secrecy, walang secrecy sa paghahanap ng katotohanan. Because ang pinupoint nga dyan ng depensa is fishing expedition. They are hoping na somewhere out there, ako, parang ito yata yung nakita natin na sinabi ni Attorney Michael Poa na they are hoping na baka mayroon. Diba? Parang you are just trying to
have an adventure, an expedition na baka makahuli ka ng matabang isda sa ano mo, pagngalkal mo doon sa pagkakalugad mo doon sa karagatan. No? Ang problema, ang karagatan, ocean yan, malawak yan. So, unless you have already an evidence, kaya siguro yun yung, mahaba tayo mga politika. Lumalayo tayo. Pero siyempre, ang punto naman dito ni Senator Alan is bakit siya iimbestigahan? Ang dami naman namin na pwedeng imbestigahan. So there is the point of emphasis on selective justice. Parang ganun. O di natin, pero balikan natin ulit yung kanyang mga sinasabi dito. Sinabi nga niya, real estate. O kung real yung real estate nilang dalawa, good. Hindi yun yung tanong ko eh. Ang tanong ko, would it be fair to them na without any more allegations, sabihin lang bakit tumaas ng ganon, kukunin mo na yung AMLA, yung checking the sound lang po, yung AMLA, BIR and everything. Pero yun nga, meltdown na eh. No? Pero huwag kayong mag-alala po sa akin, prayers lang po kasi kailangan ituloy natin ang laban. So today, ang news, sinabi ng DPWH Secretary Vince Dizon, verify nila pag may ghost. I hope hindi siya magpa-pressure and I hope he tells the truth because 3 beses niya na sinabi sa akin na verify nila at walang ghost sa Taguig. So nung una, nung nangyari to, wala pa siya sa DPWH if I'm not mistaken. When he Ayan, nakalimutan ko. So, the good senator is referring to Taguig kung saan ay nandun yung kanyang baluarte, yung kanyang constituency. So, maybe he's trying to point out here na wala namang problema sa amin, hindi kami binabaha. Samantalang ang ibang lugar sa Manila ay binabaha, pero sa Metro Manila, pero bakit mo imbestigahan yung lugar ko naman ay okay naman yung pondo na nagamit naman sa tama. Siguro that is maybe what he's trying to point out here. Ako, mga kapolitika ha. Abay, ano kaya ito? Bakit pala dyan? No? was in the DPWH na budget hearing dito, sinabi ko, Sec Vince, ba't hindi mo pakuha sa cellphone lang? Picture lahat ng project. Simulan mo sa 2025, 24, 23, pabalik. Para kung sa cellphone pa lang bayad na pero walang project, ghost na yon. Umuo siya. Pagdating sa floor, pinalo up ko, tinignan niya makasama niya, pinagawa niya na ba? Hindi pa daw. Pero sa Taguig, ginawa na. So nung nagbisita siya, tinanong ko pa ulit kasi nagtanong staff niya, Sir, anong magagandang projects? So binigay namin. Tapos sabi ko, anong bibisitahin niya? Pareho kayo, sir, gusto niyang bisitahin yung mga projects na either na stall o may problema kasi nandito siya para ayusin. That's why I admire him. Because he's a Mr. Go Get It, Mr. Fix It. Pero nagtataka ako ngayon, nung sinabi ni Senator Ping na may ghost, biglang I will verify. Samantalang verify na nila at sinabing wala. Ganon din ang NBI. Confidential ang verification, pero tuwing punta kasi nila, whether it's the Purok leader, mga politika ha. Medyo nakukuha natin yung point dito ni Senator Alan Cayetano. Ay ganun talaga po yung dyan, Senator Alan. Kasi siyempre, politics yan. Siguro yung mga taong bayan ay they would agree na kalaban ka sa politika ng nasa administrasyon. Kasi nga, you have a different political agenda. Siguro, nung sinabi ng kanilang kakampi na si Senator Lacson, it's natural, it's very natural. Hindi sa kumakampi ako kay Senator Alan or kumakampi ako dito sa kay Senator Lacson or kung sino pa man. Pero ang pinapaliwanag natin dito, ang politika ay ganun. No? Kung may mga sinasabi pa ngayong iba na dirty politics, ganun karumi ang politika. Well,
that is part of alliances, that is part of position of power. There is manipulation, di ba? May siraan, may durugan ng pangalan. So, how can you avoid all of this without going out, no? In politics? As a political actor, maybe we have different, what is this, approach, different style. Ito yung approach ni Senator Alan. And maybe most of the political actors would have the same approach. You expose first so that your constituency, your countrymen. Kasi pag senador, you are already a statesman. Supposedly, ang pinaglalaban mo is yung buong kapakanan ng bansa, yung kapakanan ng buong bansa. But because of the political colors, nagkakaroon ng mga issue na gano'n na hindi naman kasi ano lang yan, namumulitika lang yan sa kanyang the problem is that ang Pilipinas, meron tayong tinatawag na multi-party system in terms of political party. So ano yung multi-party system sa atin? Nakatuon siya sa tinatawag na political party system. Tingnan nyo yung China. One-party system lang sila. Yung partido lang doon is the Chinese Communist Party. Tingnan nyo yung Amerika. Two-party system lang sila. Democrats at Republican lang yung party doon. Pumunta ka sa Pilipinas. Diba? Ang dami. May party si Irap. May partido si former President Duterte. May partido si BP Sara. Halos lahat may partido. Pero siyempre, may mga major party because of the major alliances. Katulad ng partido na itinatatag ng mga Duterte. So, isa yun. At saka, yung Partido Liberal. At saka meron din Partido Federal si President Bongbong Marcos. We don't know kung ano yung kwan dyan, no? Pero, syempre, yung alliance ng mga partido ay nandito sa presidente kasi he is the most influential figure. Ang pinag-uusapan naman dyan is the influence of the power of the president. Even to the point of controlling the budget, di ba? Kasi kahit nasabihin natin na the power of the purse is large on Congress, especially on House of Representatives, yung may final say pa rin dyan is the president, di ba? Siya nga yung sinisisi doon sa mga insertions kasi nga siya pa rin ay pumirma doon, no? Pero that is another thing. Hindi natin sinasabi na may kasalanan doon si kung sinasabi ng iba na may kasalanan, tayo naman ang sinasabi natin hindi pa naman napapatunayan. Buti ha. Ang point natin ay may mga bagay sa politika na hindi mo maiwasan. Ito yung di ba? May mga nag-discuss nga kay Senator Lito Lapid. Nako, si Senator Lito Lapid na sinasabi ng iba, hindi ako ha, ang sinasabi ng iba, even some of the lawyers, may napanood ako ng mga vlog, I will just not mention the name, ay mga pabirong banat lang na ito daw ay chairman ng Committee de Silencio. Nako, yun nga si Senator Lito Lapid tahimik lang pero minsan, 'di ba? Napupulaan. Pero siyempre mas effective pa rin yung sa kanya. Patuloy siyang binoboto ng taong bayan. Sabi ng iba walang ginagawa. Baka sabihin naman sa iyo ni Senator Lito Lapid, nahiya naman ako sa iyo. Anong pakialam mo? Gusto ako ng taong bayan. Ako mga politika, ha? Kaya mga politika, napakahirap din minsan na magtimbang ng mga bagay kung ano, di ba? Kasi, nako, ang hirap talaga ng ganitong sitwasyon na gusto ng mga politiko, di ba, na walang mag-criticize. Hindi natin sinasabi na,
nagreklamo si Senator Alan. Kasi siyempre siya naman ay estilo niya na nasabihin ko ito. Kasi nga, this is a kind of political persecution on the part of the opposition, di ba? So, ang problema, napaka, ano din, no, obvious din, no? Kasi opposition, tapos si BP Sara opposition. So, sasabihin ng mga tao na, ano yan, for acquittal yan. Di ba? Yung mga kinulong, si Senator Jinggoy, for acquittal yan, no? So, you cannot, di ba? You cannot ignore this, pero hindi mo naman pwedeng sabihin na porque yung ganon, ay hindi na sila pwedeng maging senator judge kasi nga may politics dyan at may legal na pinagbabatayan. Kaya you cannot totally uh, uh, make that as a ground for them to be disqualified just for the fact that they have their own political color, uh, just for that purpose na magkakaroon ng disqualification or maybe the senator just would inhibit from participation for voting. Eh yun nga mismo kaya nagbubutuhan because of its political nature. Diba? Unless, ay baguhin. There is a major overhaul of the Constitution na lahat ng nakita natin ng mga pagkukulang na nangyayari sa proseso, just like the process in the impeachment proceedings, yung mga tinatawag natin na protection sa mga bank assets, mga bank accounts, mga tinatawag natin na mga tax records. So, i-amend natin. Yun lang. Pero, mahirap yun ma-amend. No? Bakit mo i-amend? Eh, parang kumuha lang siguro ng bato yung mga mambabatas, yung mga nasa elected post na ipinukpok nila sa kanilang ulo. Parang ganun yung dating, di ba? Nako? If they are not for their conscience, if they are afraid na they will not do anything bad, something bad in the future na hindi sila magnanakaw, parang gano'n ako. Sasabihin siguro ng isa, eh di sige, gawin natin yung batas na yon. Wala naman akong ninanakaw, wala naman akong pakialam, ayoko naman magkamal ng pera na hindi ko pinaghirapan. Diba? Parang ganon yung kwan dyan eh. Ganon yung mangyayari. Pero wala namang ganong magsasabi. Nako. Walang ganon. Sabihin niya ganon na, sige, ano natin. Maybe they would say na ibatas yan, so we should be included in the protection na dapat yung asset natin nakatago din para may protection tayo kung gaano tayo kayaman. So, kung ayaw mong mabisto, huwag kang tumakbo. If ever ganun yung maging requirement na bago ka tumakbo, establish mo muna gaano ka ba talaga kayaman. Para pagbaba mo after 3 years, after 6 years, pag sobrang yaman mo na, alam na namin na nagnakaw ka. Ganun sana, di ba? Abay, dito na natin tatapusin kasi wala na tayong oras. Napakaganda yung video na to, kaya lang, 3 minutes lang yung inabot at 34 minutes na tayo. So, maraming salamat po sa pagkantabay mga kapolitika. Hanggang sa susunod na video.